Good morning, guys. 8:37 na at aalis na kami dito sa Morden. Babalik ba tayo, ate? Yes. After 2 weeks? Charing. Magtrabaho muna tayo. Maghahanap buhay muna tayo, guys. Kasi masyado na malaki ang nagastos natin. So, magpapagas muna kami bago kami pumunta ng Winnipeg. Ay, may nakalagay nga, Corn and Apple Festival nga nila dito sa Morden sa 22, 23, and 24. So, weekend uli iyon. Not sure pa kung makakapunta kami, guys. Ayan na, palabas na kami. Hindi ko na napakita yung downtown, pero ang cute kasi ng downtown nila dito. So, sa susunod na balik na lang, saka ko na lang kayo i-tour sa downtown. Maliit lang siya, pero hindi naman siya ganun kaliit. Tapos, ang linis-linis. Tapos, yung mga puno-puno at yung mga bulaklak, yun ang nagpaganda talaga. Magpapagas muna si ate dahil makakasave siya ng $3 dito. Mababa yung gas. So, dediretso tayo ng Winnipeg, sa Krispy Kreme or Seafood City, bebe. Saan tayo pupunta? Hindi daw alam. Tapos, ang bala kasi namin mag-Seafood City, Krispy Kreme, tapos Marsisig. Ewan ko kung dadaan pa tayo ng outlet. Daan pa ba? Oo, doon na tayo kakain eh. Oo. Tapos bibili rin kami ng ulam ni Marvin sa... Ulam? Gusto ko nung pusit eh. Sa Seafood City. Pang bit-bit pa uwi. Yan. Pang ulam kasi, guys. Para hindi na ako magluluto mamaya pag uwi. Kasi baka kung anong oras na rin kami makauwi. So, igagayak lang namin yung mga damit namin para bukas. Ang bilis ng 2 weeks na bakasyon. Grabe. So, ayan. Ay, guys, wag niyong anuhin na hindi ako... Inulit ko na naman yung suot ko. Inulit ko naman talaga. Pero ano naman yan. Nilaban naman yan kasi nga wala nga akong bit-bit na extra. Kasi ang expect ko lang talaga, isang gabi lang kami dito. So, umabot kami ng 2 nights dito sa Morden. Ayan. Di ba kumain kami kagabi? Ang saya lang nung mga kaibigan ni Ate Mary, mga kaklase ni Ate Mary sa London sila. Tapos, mga international student din. Tapos, dito na sila lumipat sa Manitoba. At dito sila nagkaroon ng papel. Ayun. So, yan. Ang ganda lang din dito, nakapag-ikot-ikot kami, pinasyal kami nila Ate Ate Rose, saka ni Ate Bess sa Winkler, saka dito sa Morden, inikot lang din nila kami. Hindi pa naman namin as in naiikot. Kasi dati pag namamasyal kami ni Marvin, pag kaming dalawa lang, minsan ibababa kami sa sasakyan, papark lang namin sa downtown, tapos naglalakad-lakad kami, iikot, gusto lang namin makita yung mga bahay. Pero ito malaki na rin siya di ba bebe? Malaki na rin, malawak. Tapos may mga ibang part palabas dito ng Morden na ginagawa mga bagong bahay. Yun nga yung napakita ko sa inyo kahapon, ang lalaki ng mga bahay. Yan. Tapos simple lang din yung life dito. Parang katulad lang din sa amin. Pero yung sa amin talagang simple kasi sobrang liit lang ng town namin sa Kipling, Saskatchewan. So ngayon nakakapag-explore tayo ng ibang town, province, di ba? Kasi nung una sa Calgary kami. So namasyal-masyal kami yung mga town doon, Waterton, Banff, di ba? Hindi pa namin siya ganun naikot. Kasi syempre, ang dami namin pinuntan. So, next time, pagbalik namin ni Marvin, stay kami ng Waterton isang araw, isang gabi. Tapos, ikutin namin yun ng buong araw. Para sulit na sulit talaga, guys. Yan, malapit na mag-winter. Ang lamig na talaga, guys. Kahapon, ang lamig din nung lumabas kami. Nung, gabi. Ay, gabi na ba siya? Oo. Tsaka, ang bilis ng magdilim. Kahapon, nung nakatambay kami dun sa Winkler, di ba nga merong festival dun. Nakaupo na lang kami dun sa grass. Ang lakas ng hangin, ang lamig-lamig. Buti na lang naka-sweater ako. Si Marvin na yan, lamig na lamig kasi naka-short lang siya, guys. Oy, ang ganda! Ang daming sunflower! Oh guys, ang daming sunflower. Hindi ko siya mai-zoom ng malapit kasi nandun siya sa Si Marvin nagbibideo. Nakuha mo ba, bebe? Slow mo daw. Papakita ko na lang. Dagdag ko na lang dito sa video yung Ang haba! Oo nga. 90 lang. No, may pulis kasi. Ang haba ng sunflower. Ang dami.
Hi guys! So 10:15 na at nandito na tayo sa Seafood City. Yes, nakabike tayo. Gamit na natin ang bike. Yan. Mag-grocery lang kami dito. Tapos pupunta kami ng Marsisig ng next. Nagugutom na rin kami. Toronto ba? Hindi tayo natin. Oo, nung sa Toronto hindi kami pumupunta kasi nga mahal. Eh nung naglipat kami sa Saskatchewan, wala naman Seafood City. So pag pumunta kaming napabisita kami dito nung nagpunta kami nung last May, nakabili ako ng piyaya tapos yung pagkain dito masarap. Maghahanap muna tayo ng bibilin. Ate, bibili ka ba ng tinapay? Dito kasi yung mga tinapay oh. Bebe, gusto ko ng piyaya. Ang laki. $20, 15 na piraso. 15 maga, nakalalaki? Ay, 20 20. na Ito, piraso. to. 20 na piraso, $15. Ano to, ube? Ay, ube. Ito, Spanish bread. 8.25. Ano, bili tayo? Ang lalaki oh. Bili tayo. Oh. Doon muna tayo sa loob. Magkano to, te? Ito yung gusto ko, mocha. Masarap to eh. Binibili namin lagi sa ano. Masarap to, mocha. Binibili namin sa Goldilocks nila mama. Minsan nga ito eh. Ito. Ensaymada. Ayun, Mocha. Gusto namin mocha. Gusto ko rin ng mocha eh. Bili tayo ng tag-isa natin. Dala mo na. Ano yung dala mo? Nakangiti pa siya kanina eh, may bit-bit. Hopya. Kukuha tayo ng lala kasi namimiss ko na ang lala. Yan. Gusto ko rin ng tempura, pero okay na to. Guys, si Ate Mary din, hanap na rin ng crab paste. Wala din siyang makita. So, ito na lang yung bibili namin. Pakita mo, bebe, yung dala-dala mo. Ito naman yung bit-bit ni Ang dami naman yan. Ang dami yung tinapay na dala. Bibili akong Goldilocks, be. Yung ano, yung mocha. Kasi sobrang miss ko na yun. Iyon talaga yung binibili namin ng mama ko kapag pupunta kami ng Lucena. Guys, may ano dito, Yakult. Gusto ko ng Yakult kasi hindi namin alam kung magkano to. Ayan no. Nung nasa Pilipinas ako, may tindahan nga kami. Si mama ko laging bumibili ng ganito, paninda. Tapos lagi kong nauubos. Ang sarap kaya nito. Ayan guys, kumuha tayo nung sa Goldilocks. 4 na klase. Tapos si Marvin kukuha ng Yakult. Ayun no. Isa lang. Tikman natin. Ito lang yung mga pinamili natin. Yakult, Hopya, ube, tsaka lala. Tapos Goldilocks. Bibili tayo ng grilled pusit. Ay, parang wala na. Barbecue lang. Ay, meron pang grilled pusit. Meron pa. Umuulan. Bumili tayo ng squid, 2. Kasong maliliit yung binigay nila sa akin, kaya mas mababa. Oo, mas mababa yung bayad ko. Oo, kung pwede daw yung presyo nung akin, pang tilapia daw. Nasa $21. Kasi 299 yun eh, 2 grilled squid. Eh, kaso maliliit nga daw. $21 mahigit. Guys, papunta na tayo ng Marsisig. May na-meet pala kami si Tita Cynthia siya kasi Tito Leo. Ano, bebe? Nakita daw kasi si Marvin. Tapos nagulat si Tito Leo kasi akala nasa Calgary daw. Tapos, ayun nga, sinapanood kala Ate Emma. Ay, biglaan lang din yung Winnipeg namin. Ito ang aming sponsor. Sponsor! Ayun, sabi nila Tita Tito, sa susunod na balik daw namin, magsabi daw kami, pwede daw kami magstay sa kanila. Yung bahay nila malapit lang daw dito sa Seafood City. Tapos parang nakrib lang daw si Tito sa Dinuguan, kaya pumunta sila. Tapos sabi ni Tito, hindi daw niya ma-imik yung name ni Marvin. Sabi niya napapanood daw niya. Kasi si Tita daw talaga yung parang nanunood talaga nun. Tapos, nung nakita doon ni Tita, sabi ni Tita, ay, si bebe ko! Kasi bebe ko yung tawag ko kay Marvin, di ba minsan bebe? Bebe ko! Ganyan. Kaya tangan-tawa sila Tita. Tapos nasa, yung age daw nung anak nila, hindi daw nagkakalayo sa akin. Sabi ko, Tita, nasa 26, 30 daw. Sabi ko, ay, si Marvin, siya kasi Ate Mary, mga 30, mga nagkakalayo. Oh my God, oh my God. Uy! Okay. Sorry na guys. Pwede mag-U-turn? Mga 2 minutes lang drive mula dito sa Seafood City papunta sa Mars. Bigay natin si Kristen. Kuya, wag naman po. Umuulan na pala. Wala tayong dalang payong.
Ayun pala, no, lapit lang. Ito, madami daw kasi yung marsisig dito, ate. Parang iba, mga nasa loob pa ng, ano yon. May sinabi sila tita eh. Tapos ito daw, yung mismong ano, ay, ang dami nga. Yung mismong restaurant. Ang laki pati ng pwesto nila. Dito ba? Tara na, papasok na tayo. Mga gutom na yung kasama natin. Si Marvin nag-jacket na, nilamig na eh. Kanina kaya pa niyang tiisin. Tapos pagpunta sa washroom, hindi na kaya. Lamig na daw, kaya bumalik sa sasakyan, dinala niya yung jacket. Chinek ni Marvin kung magkano yung ano yun? Magkano ang Yakult. Ay, may first birthday, bawal? May catering? May birthday yan. Canada Tour. Sino tong may Canada Tour? Titingin muna tayo kung anong pwede nating orderin. Thank you po. Galin natin yung sombrero natin. At nandidilim talaga ang aking paningin. Big serving. Opo, yes. Good for? 3 to 4 po. Pwede na sa atin yun. Yung rice. Isang malaking bowl din po siya. Ikaw sa fried rice to, Opo, yung fried ulam mo rice. Plain rice na Ah, tayo. plain lang. Plain rice Plain lang. rice na lang muna. Mag ano lang Okay. muna tayo. Tatlong plain rice na. Okay. Order na lang po kami ng sisig, Sisig. 5 na lang. O, dalawa sa'yo. beef dalawa. kare-kare. Madami ka ba magkanin? Depende. Anim na kanin Pork na lang. sinigang din. Pork sinigang. Tapos, Pwede naman tayo mag-add eh. Wow, tigda dalawa plain agad. rice. Wow. Lalakas yung kumain ah. Tignan mo, pag kinompute mo, Sige, 199. 6 plain rice. 6 plain rice. Times 6. Huwag ka na mag-compute. 12. Ito 30, may $1. Okay na? Oh, huwag ka na mag-compute eh. Okay, okay na. Okay na. Bakasyon natin to. Just to repeat po, you're getting sisig po, beef kare-kare po, pork sinigang, and 6 plain rice. Apo. Thank you. 16. Magte-take out pa yan. Sino? Ikaw. Gusto ko nung yempo kanina. Ang lalaki doon ah. Hindi ka kumuha. Doon? Oo. Wala nga, naka-display. Ay, hindi doon sa kabila. Yung kabilang Wala doon sa pinuntan. kabila. Ano siya? Hindi ka balik ka na? Ano doon sa kabila is ano, Tao? Bagay? Nasa loob? yempo. Ayan yung Dumating na guys yung aming beef kare-kare, pork sinigang, ayan o. Tapos rice namin. may sili pa kayo. Yes po. Gusto niyo po ba ng patis? Ah, sige po. Sir, patis po ng sinito. Parang yung sinito. Mauubos yung biti na mo yung ulam natin. O, sulitin natin kasi yung kain. Wala mo lang. Thank you, bebe. Huwag ka man judge. Wait mo lang yung sisig, be. For sure mapapadami ka. Kasi may sisig. Sinigang, oh. Bango ng sinigang. Meat, ma'am. Anong order po ng meat? Si Marvin yung server natin. Ano po yung meat? Isa lang po muna. Tapos, How about veggies po? ay po, thank you. Thank you po. Gusto niyo ba? Oh, take. Ganito ka ba? Pwede din. Kuha na lang kami. Hindi, kasi may sili. Gusto mo sili ba? Thank you. Hindi naman ako maano pagdating sa sili. Sino kaya din ang sido na kasi? Gusto mo baboy nila? Ang ganda ng baboy. Ang ganda ng pagkakakat. Ano mo kaya kung saan nabili? Ang kinis no. Pero tarap yung mukha na. Tarap yung nag-skincare. Naka-skincare yung baboy. Sarap. Te, paano yung itsura ng masarap, te? Sabaw pa lang yun, te, ha? Ang sarap na. Ay, wow. Ito na yung sisig natin. Thank you po. O, gitna nyo, gitna nyo. Kain, guys. So, tikman natin yung Sisig mo lang. sinigang. Kasi nanlaki talaga yung mata ni Ate Mary pagkahigop niya yung sarap daw. Hindi masarap na ito. Sarap. Huwag ka kumain din sa akin. Boss, ang Ang sarap. May pa yung sisig. Maano lang. Doon naman tayo sa sa laman, sa pork. Thank you. Wala kang in-take out. Feeling ko. Wala daw ito take out. Kasi uwi lahat.
Wala kang GC. GC. Datingin. Saan mo sa ano? Ikaw na, nandyan na sa'yo. Charge ka pa kanina? Kasi lobat na ako. Happy birthday to Mary. Ano? Sisig naman tayo guys, sisig. Sarap? Sarap ang sisig. Sarap ng ano, no? Sarap ng sisig, Ben. Paminsan kayo mag-take out ng sisig. Uy, yung mga lemon. Ha? Oh, take out. Take out lang natin. Beef kare-kare naman tayo guys. Beef kare-kare. Tingnan ako. Nakakamiss talaga yung mga Pilipino pagkain. Bebe, Pag sa'yo walang gulay. wait lang, relax. Beef kare-kare. Sarap. Sarap naman ang pagkain nila. Pag namimiss mo ang Pilipinas, yung mga pagkain, kain ka sa ganito. Mas lang kayo sa'yo. Sarap ng beef kare-kare. Minsan kasi mas kinatagal ng beef. Hindi ako makain ng kare-kare dati. Ako rin, dito lang ako kumain. Hindi, kasi yung sa resta namin, nila kaso yun. Pang second na natin to, second round na. Hanggang second lang tayo guys. Hindi pwede yung busog na busog tayo. Be, para mas madami yung kanin mo. Dahil. Mas madami yung kanin niya. O, mo, may pagsiko-siko pa sa akin. So, wala na kami matitake out na ulam, guys. Tingnan niyo yung mga ulam namin. Puro kokonti na, oh. Ang gari. Kokonti na sila. Yung ite-take out, isang beef, Ubusin mo na yan. 2 pork, Pwede mo na yung isang kutsara na lang ng sisig. Ite-take out pa yan, te. Wala na mga kanin lahat, oh. Wala na kanin. Wala nang kanin. Sabi daw, ang dami daw kanin. Ayan, ubos lahat. Oo. Ito mo. Tapos yung kanin ko, kinuha pa niya. Ang unti nung nilagay. Guys, tapos tayong kumain. Kamusta ang kain, te? Oh. Sobrang busog. Sabi niya, $26 lang daw yun. Sobrang busog na busog daw siya. Eh si Marvin, no? Biglang napadrive para daw siya sa sobrang busog. Grabe, busog na busog kami, guys. Sulit naman. Bali, nasa $80, no? $80 yung binayaran natin dun sa lahat na yun. Pag umutot ako, kawawa kayo. Hati. Kinalabasan, Outlet? $26 yung kinalabasan. Tig-iisa. Ayun, no? Sarap. Ang daming tao, ang dami pang pila sa labas. Ayun, ayun, 30 minutes, kakapasok lang nila, oh. Wala. Talagang dinadayo sila. Tapos, yung loob, ang ganda. Hindi siya yung basta kainan lang. Social siya, parang style fine dining din yung loob, no? Social yung loob. Yan, mga busog. Magde-dessert pa ba? Dessert, dessert. Oh, pag umutot ako, kawawa kayo talaga, sorry. Uutot ko, uutot. Kainis ka. Ah, sarap. Napansin ni ate yung miniso. Tinuro ko eh. Tinuro ni ate may miniso dito, so titigil muna tayo dito at may titingnan ako. Wala kasi sa outlet mall. Lipstick lang ang bibiling ko. 5 minutes. Ay, grabe yung 5 minutes. Orasa mo. Ay, grabe sa Bayad orasan. ka sa amin. Seryoso ko. Mabayad ka dyan. Ayan ang miniso, oh. Ayan. Mabilis lang ako. Ay, malaki man yung miniso. Binili natin sa Miniso. Maliit lang siya. $66. Parang katulad lang ng iyo, ate. Ngayon ate lang ay elf.
Try natin to. Nandito na tayo ngayon sa Outlet Mall. Anong bibili natin? Si Ate Mary may bibilin to. Napag-isipan na niya ng 5 times. 5 times na niya pinag-isipan yun bago daw niya bilhin. Washroom mo. Ay, umaambon na te. Ako din naiihina. Mag-iikot-ikot lang muna kami. Tapos pagkatapos nito, bibili lang kami Krispy Kreme. Uwian na. Ang daming tao ngayon guys, compare nung pumunta kami nung Friday. Parang parehas lang. Oo nga, nung Friday guys. Magtitingin tayo ng sapatos. Uy, mukhang sale dito. Hahanap tayo ng sale. Pero hindi tayo bibili. Hindi masyado eh. Bibili si Ate Mary. Tingnan natin. Pag-isipan daw niya ng mga 5 times. Ay, ang cute nito Ate Mary, $94. Ito din gusto ko nito. 94 din. Punta tayo sa Guess kasi may gusto akong bag dito. Pero parang hindi iyan yun. Parang ganyan din siya. Ito, binabalik-balikan ko lagi ito eh. Kaso wala pa akong pambili. Ito yung gusto ni ate oh. On Cloud. 185. 185 siya eh. Ayan guys oh. Tatry namin ni Marvin to. Kasi 50% off, $85 siya. Eh sa Regina, 95. Mas gusto ko yung kulay ko. Ito yung gusto ko yung kulay. Share kami ni Marvin dito. Sa jacket. Ayan no. Suot mo. Ate Mary, ano nabili mo? Kinopol mo pa talaga ako, no? Paras kami ng jacket, guys. Pero, 50% off siya. Kasi nga, laki ng minura niya sa Regina. Di ba, bebe, yun yung gusto kong bilhin? Sabi ni Marvin, buta na lang daw hindi binili. Ang kinuha ko medium para kasya din kay Marvin. So, hiraman kami ni Marvin dito sa jacket na binili. Ayan. Adidas. Uwian na. Tapos work na uli bukas. Itlog na lang uli ang ulam. Ano, naka-camera kayo? Ano yun? Ayan na, tapos na ang ating pamamasyal. Wala naman kaming binili. Ito lang, jacket lang talaga, guys. Jacket lang. Wala kaming biniling madami. Jacket lang, iyon lang. Kasi naka-sale siya. Ang laki din kasi nung sale, 50%. Eh, gusto ko rin yung jacket na yan. Tapos para kay Marvin na rin. Share kami. Si Marvin ang magdadrive pa uwi. 4 hours. Tapos si Ate Mary pa uwi na yan ng Regina. So, another 2 hours yan. Diretso ng Regina, no? Hindi, diretso Regina. Tapos balik mo uli kami ng Kipling. Guys, nandito kami sa Krispy Kreme. Last stop na to. Sure na, uuwi na kami. Kasi alas 2 na. Anong oras na kami dadating sa Kipling? Mga 6 nang mahigit si Ate Mary. Mga alas 8 naman sa Regina. Nagpapasabay sila Ate Belle na Krispy Kreme. Kasi walang ganito sa Regina. Isang beses lang kami nakatikim ni Marvin ng ganito sa Toronto. Ang bango. Ay, wow. Ganito pala dito, no? Kita kung paano ginagawa, oh. Galing. Meron silang assorted na dozen. Ilan ba? Half dozen lang? Parang wala. Dozen lang. Hati na lang kayo. Ate Mary, ikaw na. Ayaw din ni Marvin mag-strawberry. May mga sombrero din pala dito. Nagbabayad na pala si Marvin. Ayan. Ang dami nilang donut. Nakakatuwa. Ito guys, yung mga pinili ni Marvin. Guys, kinabahan si Ate Mary. Nagtatatawag kanina kasi naiwan niya yung phone niya. Tapos naalala niya meron pala siyang card sa wallet. So tara, magpapagas muna. Pagas muna. Dami. Ang dami pinamili ah. Oh. Sarap, no? Try natin yung original. Tapos na magpagas. Bukas. Pwede nang umuwi. Kamusta naman kay si Ate Mary? Address. Gising ka pa?
Gising pa naman si Ate Mary. Uwian na guys. Tirik na tirik ang araw. Ang tagal din natin dito nakapila no. Tugol na. Kasi hindi gumagana yung ibang ano. Hi guys, nandito na tayo sa Brandon, Manitoba. 4:57 na. Magwa-washroom lang muna kami ni Ate Mary. Si Marvin hindi pa daw siya naiihi. Oh, ihi na rin pala siya. Sa labas na tayo. Ay, ang usok. Sobrang usok ngayon dito sa Manitoba. May wildfire na naman siguro. Dito kami sa Tim Hortons. Ayan o. Tim Hortons. Bababa ka na rin, be? Mamaya daw bababa. Hi guys! Nandito na kami sa Kipling. 6:25 na si Ate Mary. Mamaya pa yan. Uwi pa yan ng Regina. Ha? Ulo ko. Bebe, aabot ba daw ba yung gas? Pero wala ko 7. Abot naman siguro yan. Dito na tayo. Sakit na daw ng mga puwet-puwet nila. So, papakita ko sa inyo mamaya yung mga binili natin. Ay, di ko kasi napakita ng maayos. Lobat na rin ako. Lobat na ang ating phone. Ay, may nalaglag. Yung isang phone. Maghahakot muna tayo ng gamit sa labas, guys. Kala mo napakadami. Mamaya mo na hubadin yan. Tara. Nainitan na daw siya. Ito yung likod ni Ate Mary, oh, di ba? May comforter pang bitbit. Ito bag namin. Tapos amin din to. Ulo, di nagamit. Nagdala kami ng cooler, hindi nagamit. Atin yan, libagin yan. O, atin din yan. Akin na to, bebe. Yung sasakyan namin, si Midnight. Nandyan lang naman siya. So, meron pa tayo dito. Yung jacket lang naman yung nandito eh. Tapos ito akin to, Lala. Yung may Lala, siya kaya Yakult. Pag may naiwan tayo, balik ka dito sa Kipling ah. Ano ba? Bagong charge ba yung vacuum natin, be? Bukas pa naman ako bukas. Wala ka bang pasok bukas? Meron nga sa Johnny. Oh. Babalik daw si Ate Mary after 2 weeks kasi may festival doon. Ganyan lang talaga gumagalaw. Hindi ako nag-handle. O ganun. See you guys. Bye te, ingat. Saan ka magpapagas? Bukas pa ata yun eh. Kasi nasa highway naman yun eh. Bye. Sama mo lang. Ingat ka. Sama mo lang. Huwag ka matutulog ah. Bye-bye! Guys, papakita ko lang sa inyo kung ano yung mga pinamili namin sa Winnipeg. So ito yung ulam na binili ko. Inihaw na pusit guys, pang ulam namin ni Marvin bukas. Maliliit lang siya kasi nga wala na daw available. Mas mababa yung presyo niya kasi maliliit. Tsaka bumili si Marvin ng pandesal. Ayan, pandesal. Pandesal ba to? Oo nga, pandesal. Tapos Spanish bread, 2. Cream cheese bun. Mocha marble ng Goldilocks. Chocolate. Chiffon cake. Lala! Tapos hopyang ube. Ayan, si Marvin lang naman kumakainan guys. Tapos yung Krispy Kreme. Ito na lang natira kasi kinain namin sa biyahe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 na lang yung natitira guys oh. Kasi inaantok kanina si Marvin. Pinakain ko ng pinakain kanina ng donut. Para mawala yung antok na. Tapos Yakult. Yan, makakatikim na ulit tayo ng Yakult, guys. Tapos yung jacket sa Adidas. Gusto ko lang mag-thank you kala Ate Rose, kala Ate Ma, kala Ate Beck, kay Kuya Mandy, kay Kuya Bernard. Kasi doon kami nagstay sa kanila. Sila yung mga kaklase ni Ate Mary sa London. So, doon kami nagstay sa kanila. Pinasyal nila kami sa Morden, saka Winkler. Tapos, birthday din ni Kuya Mandy. Kaya ni-treat ni Kuya Mandy kami sa sa Rocks. Yun nga, nagkain kami ng steak doon. Tapos kay Marvin, baby back ribs. Ang sarap. Tapos pinapabalik nga nila kami after 2 weeks kasi meron nga daw doon festival doon mismo sa Morden. Ang festival nila, Corn and Apple Festival daw. So, yung downtown nga daw, closed daw doon kasi may mga nasa labas daw yung mga nagbebenta. Gusto man namin kaso meron din kaming ganap sa 23 dahil nagpa-schedule kami ng golf. Kasi may pag-golf yung company namin, 3 p.m. yun. Tapos si Ate Mary, hindi ko sure kung pupunta siya kasi may work din siya.
Grabe guys, ang bilis ng 2 weeks. Bukas, 23. Yan, nagpa-schedule kami. So, first time kong mag-golf, si Marby naka-experience na sa Toronto. Isang beses pa lang guys. Tapos, mga kasama namin, syempre, mga ka-work namin, yung mga Pilipino, alas 3 din yung schedule nila doon. Dito lang siya sa Kenosi, malapit lang naman sa amin yun. So, ngayong dadating na Friday, babalik ulit kami ng Regina hanggang Linggo. Ay, hindi. Hanggang Sabado lang kami doon. Mag-overnight lang kami kala Ate Mary. Grabe, no? Pero okay lang. Nag-enjoy naman kami sa 2 weeks ng bakasyon. Medyo malaki din yung nagastos. At least naman na nakapag-relax naman kami ni Marvin. So, back to work. Balik na ulit tayo sa pagtitipid, guys. Itlog-itlog na lang uli. Tapos excited kainin tong mga pinamili namin, lalo na tong Yakult. Ito yung lagi kong iniinom pag nasa bahay ako. Bumibili yung mama ko dun sa matandang naglalako, yung umiikot, kasi yung bahay namin pataas, so minsan umaakyat siya, bit-bit, hila-hila yung parang cart niya, na parang cooler, nandun yung mga Yakult niya. Hindi na si mama, dati bumibili si mama sa mismong store, yung grocery store talaga ng malaki. Tapos mula noong pumunta sa kanya yung matanda, nagtanong kung gustong sa kanya na lang kami kumuha ng Yakult. Doon na si mama kumukuha. Kumukuha lagi si mama ng, alam ko 12 pieces yung malaking ganito eh. Ilang pack yung binibili ng mama ko. Tapos lagi ko siyang iniinom. Pero okay lang kasi mas gusto rin ni mamang lagi siyang bumibili dun sa matanda. Kasi tulong na rin naman dun sa matanda. Kasi ang pagod, may edad na siya. Tapos umiikot-ikot siya sa mga maliliit na tindahan. Parang nagbebenta nga siya ng mga Yakult para sa kanya na lang kumuha. Wag na sa malalaking store. So, magliligpit lang kami ni Marvin, guys. Maglo-laundry din kami kasi hindi kami nakapag-laundry bago umalis. May mga konting damit lang. Yung 2 days na pagstay namin sa Kipling, tapos diretso ng Winnipeg. Ayun. Gusto mag-thank you kala Ate Ma kasi pinag-laundry nila kami. Kasi wala talaga akong dalang extra, guys. Kung may dala man lang ako, yung short lang yon. Short lang yung dala kong extra. Tapos sabi nga nila ate, stay pa kami ng isa pang gabi. Uwi kami ngayong linggo. Tapos mag-laundry na lang daw kami. Tapos sabi ko kay Ate Mary, may dala ka bang sabon? Sabi, wala. Sabi, tapos sinabi niya kala ate, sabi, may sabon daw sila, madami daw silang sabon doon. Maganda din doon sa Morden. Ano siya, mas malaki nga lang siya dito sa Kipling kasi maliit talaga yung Kipling. Siguro, mga doble nito or mga 3 pa. Ganun siya kalaki. Tapos ang cute nung downtown niya. Sobrang gandang-ganda kami ni Ate Mary sa downtown. Kasi ang linis, tas yung mga puno-puno, tas ang daming halaman. Tapos yung mga store, ang cute ng mga store nila. Ang unique ng mga style sa labas. Kaya natutuwa talaga kami. Tapos ayun, tahimik lang din doon, parang dito sa Kipling. Doon nga lang, meron silang tiger. Basta yung tiger na grocery, hindi mo ko anong pangalan ng tiger na yon. Tapos may shopper sila doon, may McDo sila. Sabi ko, uy, may mga ganun kayo sa amin kasi wala talagang as in small town lang. Tapos maganda rin yung work nila doon. Tapos ang dami na rin dong mga yung mga building na parang apartment. Kasi dito isa pa lang yung building or 2 building pa lang ng apartment na bagong gawa. Doon madami na, tapos madami ng mga bahay. Tapos ang nakakatuwa doon, may sarili silang lake doon na pwede na lang pasyalan. Mga ilang minutes drive lang yun, mga 7 minutes, parang mga ganun. Kaya nakakatuwa. Sabi namin, ay, ang ganda dito, ang lapit ng tambayan kung gusto mo mag-relax, punta ka sa lake. Tapos pag winter daw doon, may mga event din doon sa mismong lake kasi nga sobrang frozen. Meron daw skating doon, tapos may mga pa-contest daw, ganyan. So, lobat na yung mic natin, guys, kaya kailangan ko na siyang i-charge. Saka yung phone ko, i-charge ko na rin. At magliligpit na tayo. Magagayak na rin kami ng pangkain namin bukas. Monday na naman bukas. Grabe. Okay lang yan. At least sulit yung bakasyon natin, guys. So, mamaya ko na lang uli kaya update. Guys, ito yung jacket na binili namin kanina. Ngayon ko lang siya sinukat kasi naka-plastic to. Ang sinukat ko kanina small. Pero yung small kasi sobrang sakto sa akin, for sure. Medyo sikip yun kay Marvin. Ang gusto ko sana, kung bibili ako ng jacket, magagamit din ni Marvin. Ito,
medyo malaki siya sa akin, so kakasya to kay Marvin. Pakita ko sa inyo dito sa salamin. Ayan guys, ganito yung itsura niya. Kasi sabi ko kay Marvin, hindi ko bibilin kung hindi niya magagamit. Kasi nung una, small lang yung available, yung naka-display ba. Kaya sabi na, nagtanong kami doon sa isang umiikot doon. Sabi namin kung merong medium. Tapos sabi niya, i-double check daw niya. Tapos yun, nakita niya may medium. Tapos hindi ko na sinukat. Sabi ko, sige kunin na natin. Kasi yung small nga, saktong-sakto lang sa akin. May gamit ni Marvin. Ang ganda kasi nung tela niya, ang kapal. Ito kasi yung gusto ko talagang jacket. Kaso nga, namamahalan nga ako, $95 nga to sa Regina, dun sa Cornwall. Kaya sabi ko, hindi ko nabibilhin. Sakto sale doon, 50%. Guys, ito yung binili naming kiwi sa Costco. Babaon tayo ng mga 3. Tapos may apple pa kami dyan. Yung apple, nung barbecue party pa yun. Kasi nga dapat idadagdag namin yun dun sa buko salad kasi sobrang dami na. Kaya sabi ni Marvin, wag na daw namin isama. Hindi ko pa siya nakakat. Gusto ko sanang unahin tong kiwi kasi mas mabilis lumambot tong kiwi. Sayang naman at medyo mahal to. Maganda kasi sa katawan tong kiwi. Kaya sabi ko Marvin, every week bibili tayo ng kiwi. Kung hindi man kami makapuntang Costco, meron naman dyang bilihan ng kiwi. Mas mahal lang siya ng mga $1 lang naman. Kaya okay na rin. Kesa pupunta tayo ng Regina. O, may aasikasuhin lang kasi kami ngayong Friday. Kaya kami pupunta ng Regina. Pagkatapos noon, baka next month na uli. Kasi sobrang dami na namin stock dito ni Marvin. Dahil nga, di ba, nag-grocery kami. Nung umuwi kami dito. Tapos, before kami umalis ng Calgary, nag-grocery rin kami. Nung parang pwede namin lutuin sa camping. Hindi ko kasi alam na kasama na pala yung food. Kasi nag-ambag din kami dun sa camping. Parang ambag dun sa... Hindi ko alam kung kasama na rin siya dun sa binayaran namin. Hindi ko kasi natanong. Kasi pagkakaintindi ko lang naman, sabi ni ate, para daw dun sa rent daw. Tapos yun, pagpunta namin doon, sobrang daming pagkain. Pag nagigising kami, naka-ready na yung mga pagkain. Kaya, ayun, hindi na namin nagalaw yung mga bitbit namin pulang itlog. May itlog din kami. Tapos mayroon kaming kamatis, mayroon kaming spam. Tapos may corned beef din kami ni Marvin. Hindi namin in-expect na super dami pala nila kuya. Pero ang saya nung camping. Tapos nakapag-relax kami. Tapos nakasali din kami sa mga palaro nila. Mga ka-churchmate daw yun ni Kuya RJ. Ang babait nila, sobra. Kala mo hindi... Yung bang first time lang namin silang na-meet, pero sobrang lalapit na namin sa kanila. Lalo na nung mga nag-activity kami kasi magkakasama kami nila Kuya RJ. So, na-meet namin yung mga ibang kaibigan nila Kuya RJ. So, sana next year makasama uli kami kasi nagpaplano uli sila na mag-camping uli doon. Kasi enjoy naman talaga dahil madaming activities doon sa Cypress Hills. Yun doon. Doon nga dapat kami sana magka-camping din nila Sofia. Pero hindi nga natuloy. Tapos sabi nga nila malayo. 4 hours kasi yung mula Regina. Guys, tapos na tayo mag-cut ng kiwi. Tapos nag-cut din ako ng carrots. Saka yung garlic. Magigisa ulit tayo para sa quinoa. Si Marvin nasa kwarto. Masama ang pakiramdam. Pagod kasi. Siya yung nag-drive mula Winnipeg papunta ditong Kipling. Kasi ayaw niya kasing pag-drive din si ate Mary mula Winnipeg papunta dito kasi syempre mas mapapagod si ate Mary dahil ang uwi pa niya Regina. Kaya nagpresenta si Marvin na siya na lang magdadrive. Tapos ito, maghahalo tayo ng quinoa kasi hindi nga gusto ni Marvin ng basta plain lang kasi nga wala siyang lasa talaga. Hindi siya masarap. Ayan yung aking quinoa. Kaya sabi ko, dapat hindi ko na siya gagawin kasi sabi ko, ay, gusto nga ni Marvin kasi yung may halo. Kaya nag-cut na rin ako. Kaya pa naman ang katawan ko kasi hindi naman ako pagod dahil nakatulog naman ako kanina sa biyahe. Nandun ako sa harap. Si Ate Mary nakatulog din nga nasa likod. Mabilis lang naman to, paghahalu-haluin lang naman natin guys. Tapos pagkatapos ko dito, magagayak na tayo nung baon namin for tomorrow. Tapos yung mga pinamili namin, itatabi ko na rin. Yun lang naman yung gagawin ko. Tapos si Marvin, nag-laundry siya kanina.
Tapos ngayon, nagda-dryer na. Siya din yung nag-dryer bago siya magpahinga. Guys, ayan na yung aking pagkain para bukas. Ito yung kay Marvin. Tapos may pistachio tayong bibit-bitin. Ito naman yung tira. O, diba? May pangkain pa kami bukas. So, naglagay na rin ako ng tubig. Puno na yan para bukas ilalagay na lang sa tubigan namin ni Marvin. Tapos yung kiwi nilagay ko na rin sa ref. 8:30 na guys. Tapos na naman lahat. Nakapaghugas na ako. Tapos yung mga pinamili namin na itabi ko na naman. Tapos na rin mag-dryer. Kaya ilalagay na lang uli natin yun sa basket. Para bukas pag-uwi namin, titiklopin na lang namin ni Marvin. Gusto ko pala mag-thank you kay Tita Cynthia and kay Tito Leo. Kasi nga, binigay nila sa amin kanina yung eco bag nila, 2. Kanina kasi nung aalis na kami, sabi nila Tita, mag-picture daw kami para mapakita niya sa anak nga daw niya. Tapos sabi ko, ay wait lang po Tita, ano lang po, ilalagay ko lang yung mga bit-bit ko kasi nga wala kaming dalang bag. Pero may bag kami nasa sasakyan nga lang. Bit-bit ko nakaganyan, si Ate Mary may bit-bit din, nakaganyan din, tsaka si Marvin. Tapos sila Tito, wala naman daw sila masyadong pinamili, kaya may extra bag daw sila, tsaka malapit lang daw sila. Binigay nila sa amin yung eco bag. Tapos sabi ko nga kala Tita, Tita okay lang po, meron naman kami sa bag. Sabi, hindi, kunin nyo na. Tapos nga, nag-o-offer nga kanina sila Tita na mag-breakfast kami doon. Sabi nila, umorder daw kami. Tapos sabi ko, ay Tita, okay lang po. Kami din po ay kakain sa Marsisig nga. Doon nga namin gusto sanang kumain. Dahil nga, ang dami nagre-recommend na bumisita kami doon dahil masarap nga yung pagkain. Pero, totoo guys. So, totoo yung sinabi nyo. Ang sarap ng pagkain. Alam nyo ba, ang balak, may take out sana kami. Kasi babaunin sana namin bukas pang ulam. Kasi, 3 klase yung kinuha namin. Beef caldereta, pork sinigang, tapos sisig. Diyos ko dahil guys, unang tikim pa lang talagang si Ate Mary, yung higop niya ng sabaw ng pork sinigang. Talagang nilaki yung mata niya, ang sarap daw. Tapos nung ako na nga, ang sarap. Tapos si Marvin, sarap na sarap din. Tapos yung sisig, ang sarap. Tapos sabi nga ni Marvin, ang sarap. Tapos sabi pa, pasimple pa si Marvin na, pero masarap yun sa'yo. Tapos magkaiba nga lang, kasi yung akin, creamy yung sisig ko. Masasabi nga ni Tito Leo na naalala daw niya yung sisig ko kasi lagi ko daw sinasabi na masarap daw yung sisig ko. Tapos naman to si Marvin sabi, ay Tito, masarap yung sisig yan ni Crystal, ganyan. Sabi ko si Marvin talaga, kala mo talaga eh. Sabi ko, tapos ayun, na-enjoy naman namin. Thank you kay Ate Mary kasi sinama niya kami sa Manitoba. Kasi dapat siya lang yun ang pupunta kasi nga mga kaklase niya yun. Tapos, yun nga, nagtanong siya kung gusto daw namin sumama. Tapos tinanong ko si Marvin kung gusto niya. Tapos, sige daw. Sabi ni Marvin, sige daw. Gagamitin nga yung sasakyan ni Ate Mary kasi dadaanan kami dito sa bahay. Tapos, nung papunta na kami, si Marvin na ang nag-drive. Oo. Pero nung nasa Winnipeg kami, papunta ng Morden, si Ate Mary na mga 1 hour and 18 minutes na lang siya. Tapos ayun, pasyal-pasyal. Na-enjoy talaga namin guys. Gustong-gusto na namin ni Marvin na ganyan, nakakapasyal ba kahit lang yung malalapit dito sa Saskatchewan ba, para makapag-relax din, makakita rin ng ibang lugar, ibang view. Kasi syempre dito sa amin, wala talaga kami papasyalan. Kaya natuwa kami na may lake doon, ang lapit-lapit lang. Ayan, dahil malapit na namang mag-winter kasi lumalamig na, tapos ang bilis na, alas 8, madilim na sa labas kung nakikita nyo, ayan, madilim na. So, ibig sabihin, pag ganyan na, malapit na uli ang winter. Tapos nga, sabi ko Marvin, next month ata may holiday uli. Hindi ko alam kung yung holiday na yun, yung Thanksgiving. So, sinabi ko nga kay Marvin na Thanksgiving ata, bebe, next month. Tapos sabi niya, holiday yun, wala kaming pasok. Oo nga, be. Tapos sabi niya sa akin, saan tayo? Sabi niya sa akin, hindi ko alam. Tapos sabi ko, staycation tayo. Be, next time lang tayo mag-staycation, mag-drive na lang tayo, uwian na lang, ganyan na lang yung gusto ni Marvin. Kasi medyo malaki na rin yung nagastos namin, guys. Pero hindi naman namin pinanghinayangan ni Marvin yon kasi ngayon lang naman namin ginawa, di ba? So, pwede na yun yung ngayon na bakasyon namin. Tapos siguro next year nga uli, pag-iipunan. Pero kung hindi kaya ng budget namin yung mga balak namin puntahan tulad ng Quebec or
Vancouver, tapos Toronto, gusto namin magbakasyon, titingnan namin. Pag kaya ng budget, go kami ni Marvin, walang problema. Kaya pag may mga overtime kami ngayong winter, igagrab din namin ni Marvin. Igagrab din namin ni Marvin kasi wala din naman kaming pupuntahan. Kapag winter kasi syempre minsan sobrang pangit talaga yung kalsada, madaming snow, delikadong magbiyahe talaga. Kasi yung Regina, mga 1 hour and 45 minutes. Sabi nga ni Ate Mary, nakakaantok daw yung biyahe niya papunta dito kasi straight lang talaga, tapos wala ka talaga makikita kundi farm. Sobrang flat talaga. Sabi ko kay Ate Mary. Oo nga, te, kaya minsan nga si Marvin inaantok din sa biyahe. Kaya minsan nagkakaraoke kami para magising siya. Yun na lang naitulong ko kay Marvin. Tapos kanina ay nasa biyahe na kami pa uwi dito. So, wala na uli kami nakikita. Inaantok na naman si Marvin. Sabi ni Marvin, "Be, sampalin mo ko, sampalin mo ko." Tapos, ginaganto-ganto ko yung batok niya. Tapos, kukwentuhan ko siya, ganyan-ganyan. Kung anong ginawa ko para lang magising siya kanina. So, ayun, hanggang dito na lang yung vlog natin, guys. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko, pati na rin ang Facebook page ko na Crystal in Canada. Doon active ako. So, halos araw-araw ako nagpo-post ng pictures namin, tas kung ano yung mga ganap-ganap namin, mga short videos ba. Kaya, i-follow nyo na rin ako. Bye! Thank you!